Ang ilan sa mga taong nag-iiwan ng pinakamalakas na first impression ay kadalasan yung mga pinakatahimik sa kwarto. Hindi yung pinakamalakas ang boses, hindi yung pinakanakakatawa, hindi yung pinakahumihingi ng atensyon, kundi yung mga tahimik, ang mga introvert. At karamihan ng mga tao ay lubos na hindi naiintindihan kung gaano talaga yon kalakas. Dahil itinuturo ng lipunan na ang karisma ay maingay, na ang kumpiyansa ay nangangahulugang kontrolado mo ang usapan, na ang pagiging socially successful ay ibig sabihin ay palaging nagsasalita, palaging nagpapatawa, palaging nakikita. Pero may alam ang mga tunay na introvert na hindi alam ng karamihan. Hindi kayang kontrolin ng mga taong pinakamaraming magsalita ang first impression. Ang nakakontrol nito ay yung mga taong kayang kontrolin ang emotional atmosphere. At ang mga introvert, sadya man o hindi, ay sobrang galing dito. Hindi sa pamamagitan ng manipulasyon, hindi sa pamamagitan ng pekeng kumpiyansa, hindi sa pagpapanggap na ibang tao sila, kundi sa pamamagitan ng banayad na kilos na nagpaparamdam sa mga tao ng curiosity, comfort, intriga o emotional attraction papunta sa kanila. Ang mas nakakagulat, karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam na ginagawa nila ito. Habang ang mga extrovert ay kadalasang nakatuon palabas, nagsasalita, nagre-react, nagpapahayag, ang mga introvert naman ay karaniwang inoobserbahan ng lahat. Ang tono ng boses ng mga tao, ang vibe ng kwarto, sino ang genuine, sino ang insecure, sino ang nagsasalita para lang magpasikat, at sino ang totoong marunong makinig. Sa oras na tuluyang sumali ang isang introvert sa conversation, na-analyze niya na ang buong social environment at binabago nito kung paano sila nakikilala ng mga tao. Kaya madalas ay ganito ang first impression ng mga tao sa mga introvert. Kalmado, matalino, misteryoso, emotionally deep, mapagkakatiwalaan o kakaiba at hindi malilimutan. Kahit nasa isip nila ay iniisip lang nilang, please wag niyo akong papuntahin sa harap para magpakilala. May iba't ibang paraan kung paano kinokontrol ng mga tunay na introvert ang first impression ng mga tao sa kanila at kung bakit mas makapangyarihan ang tahimik na energy kaysa sa inaakala ng karamihan. Number 1. Mabilis magparamdam ng comfort ang mga introvert sa ibang mga tao. May isang bagay na naiiba sa mga tunay na introvert. Hindi sila pumapasok sa mga pag-uusap na may kagustuhang dominahin ito. At agad yun nararamdaman ng mga tao. Karamihan ng mga social interactions ngayon ay parang palihim na kompetisyon. Lahat gustong magmukhang impressive, maging mas nakakatawa, magmukhang confident, at patunayang interesting sila. Pero ang mga introvert ay kadalasang nagbibigay ng kabaliktarang experience. Ginhawa ang ibinibigay nila. Dahil imbes na ipilit nila ang energy nila sa mga tao, bumubuo sila ng space. At ang space na yon ang nagpaparelax sa iba. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang biglang nag-overshare sa mga introvert, kahit ngayon lang silang nakita. Palagi ito nangyayari. May makikilala silang tahimik na introvert, at bigla na lang silang magkikwento tungkol sa childhood nila, problema sa relasyon, stress sa trabaho, o buong life story nila. At pagkatapos, mapapaisip na lang sila, bakit ko nasabi sa kanya lahat ng yon? Dahil kadalasan may emotionally safe na aura ang mga introvert. Hindi sila laging nang i-interrupt, hindi sila agresibong nakikipag-agawan ng atensyon, at hindi sila pilit nagpapareact kada 5 minuto. At ang kalmadong atensyon na yon ay nagpaparamdam sa mga tao na tanggap sila, na nagiiwan ng napakalakas na first impression. Lalo na ngayon, nabihira na ang tunay na pakikinig. Maraming tao ang hindi na talaga nakikinig habang may kausap. Naghihintay lang sila ng pagkakataong magsalita. Pero natural sa mga introvert ang sumipsip ng mga detalye. Maingat silang mag-react, imbes na performative, at napapansin agad yun ng mga tao, kahit hindi nila maipaliwanag kung bakit. Kaya madalas nagiging comfort person ang mga introvert sa mga social groups. Yung taong hindi inaasahang pinagkakatiwalaan ng iba. Hindi dahil sila yung pinakamaraming sinabi, kundi dahil pinaramdam nila sa lahat na pinapakinggan sila.
At sa totoo lang, mas tumatagal ang ganitong klase ng first impression kaysa sa pilit na pagpapa-impress gamit ang maingay na personality. Number 2, unti-unti nilang ipinapakita ang totoo nilang personalidad. Isa sa mga pinaka-interesting na bagay tungkol sa mga introvert ay ito. Halos hindi mo agad makikilala ang totoo nilang pagkatao. Sa umpisa maaari silang magmukhang reserve, magalang, seryoso, emotionally controlled, o minsan boring. Pero kapag naging komportable na sila, boom, malalaman mong sobrang nakakatawa pala nila, o chaotic, o sobrang sarcastic, o deeply emotional, o weirdly obsessed sa kung anong niche topic tulad ng ancient history, mga horror movies, o conspiracy theories tungkol sa mga fast food mascots. At honestly, napakalaking impression ang naiiwan nito sa mga tao. Dahil natatandaan ng mga tao ang contrast. Kapag unti-unting lumalabas ang unexpected depth ng isang tao, rewarding yon psychologically. Nakakalikha ito ng curiosity. May isip ng mga tao, wait, mas marami pa palang side itong taong ito. Natural na naiintindihan yun ng mga introvert. Hindi nila agad ibinubuhos ang buong personalidad nila sa mga strangers. Unti-unti nilang ipinapakita ang sarili nila. Hindi dahil peke sila, kundi dahil kadalasan kailangan muna ng mga introvert ng emotional safety bago nila ipakita ang authentic side nila. Gusto muna nilang malaman kung mapagkakatiwalaan ko ba ang taong ito. Judgmental ba siya? Nakaka-drain ba siya emotionally? Marunong ba talaga siyang makinig? O totoo ba ang connection na ito? Kaya imbes na agad mag-perform para ma-approve socially, inoobserbahan muna ng mga introvert ang isang tao. At dahil dahan-dahan silang nag-open up, mas lalo silang nagiging interesting habang tumatagal. Bihira yon. Karamihan ng mga tao pinakamalakas ang social impact sa unang 5 minuto. Maingay sa umpisa, tapos unti-unting nawawalan ng dating habang tumatagal. Ang mga introvert naman ay kabaliktaran. Simple sa umpisa, pero kalaunan ay nagiging hindi malilimutan. At ang delayed discovery na yon ay lumilikha ng mas malalim na emotional impact, lalo na sa mga friendships at relationships. Dahil kapag unti-unti mong nadidiscover ang iba't ibang side ng isang tao, mas personal at mas malalim ang pakiramdam ng connection. Pakiramdam mo pinaghirapan mo itong makuha, at mas pinapahalagahan ng mga tao ang mga bagay na pinaghihirapan nilang makuha. Kaya madalas maliit lang ang circle ng mga introvert, pero mas matitibay ang relasyon. Hindi kasi agad accessible ang energy nila sa lahat. At kakaiba man pakinggan, mas pinapahalagahan ng mga tao ang attention nila dahil doon. Number 3, nagmamasid muna ang mga introvert bago makisali. Ito marahil ang isa sa pinaka-underrated na social skills ng mga introvert. Observation. Ang mga tunay na introvert ay palaging inoobserbahan ng mga tao, hindi sa creepy na paraan, kundi sa paraan ng survival. Sa sandaling pumasok sila sa isang kwarto, otomatikong nagsisimulang mangalap ng impormasyon ang isip nila. Sino ang mukhang dominante? Sino ang peking mabait? Sino ang laging nang-i-interrupt? Sino ang mukhang hindi komportable? At ano ang emotional atmosphere dito? Habang ang ibang tao ay nagmamadaling magsalita, ang mga introvert ay karaniwang humihinto muna. At dahil nagmamasid muna sila bago mag-react, madalas nilang naiiwasan ang mga social mistakes na agad ginagawa ng iba. Hindi sila basta-bastang sumusugod sa mga pag-uusap. Hindi sila agad nag-overshare. Hindi sila pilit nagpapatawa para mapansin. Inoobserbahan muna nila kung ano ang takbo ng sitwasyon. Oo, minsan nanggagaling ito sa anxiety. Pero socially, maaari itong gawing sobrang emotionally intelligent ang dating ng mga introvert. Dahil nag-a-adjust sila ng may pag-iisip, hindi pa dalos-dalos. At dito ito nagiging mas makapangyarihan. Naaalala ng mga introvert ang mga maliliit na detalye, yung klase ng bagay na kadalasang hindi napapansin ng iba. Maaaring maalala ng isang introvert ang paborito mong pagkain, ang bagay na nagpapastress sa'yo, ang kakaiba mong hobby, o isang bagay na nabanggit mo lang ng pahapyaw 3 linggo na ang nakaraan. At kapag nabanggit nila yon ulit, pakiramdam ng mga tao ay tunay silang nakita at naintindihan. At mabilis itong lumilikha ng matinding first impression.
Dahil karamihan ng mga tao ay sobrang focus na marinig sila, kaya halos hindi na sila nakikinig. Kabaliktaran naman ang madalas gawin ng mga introvert. Nakikinig sila ng mabuti, kaya pakiramdam ng mga tao ay mahalaga sila emotionally kapag kasama sila. At gustong-gusto ng mga tao ang pakiramdam na yon. Kaya minsan ang mga introvert pa ang nagiging pinaka-memorable na tao sa kwarto kahit hindi sila humihingi ng atensyon. Tahimik silang lumilikha ng emotional impact. At sa totoo lang, mas malakas yon na klase ng karisma kaysa sa simpleng pagiging maingay. Kahit sino kayang maging maingay, pero kakaunti lang ang kayang magparamdam sa iba na tunay silang naiintindihan. Number 4. Hindi nila hinahabol ang approval ng lahat. Dito nagiging hindi sinasadyang makapangyarihan socially ang mga introvert. Karamihan ng mga tao pumapasok sa mga social situations na gustong magustuhan sila ng lahat. At ang problema, nakikita ang pagiging desperado at nararamdaman yon. Kapag sobrang pilit ng isang tao na magpabilib sa iba, nagkakaroon ng pressure sa paligid. Pero dito naiiba ang mga introvert. Kadalasan sila ay nagbibigay ng kabaliktarang energy. Hindi dahil feeling superior sila, kundi dahil mahalaga at nakakapagod para sa kanila ang social energy. Kaya natural silang nagiging mapili. At binabago ng pagiging selective na yon ang first impression ng mga tao sa kanila. Kadalasan, hindi sinusubukan ng mga introvert na mapanalunan ang buong kwarto. Sinusubukan lang nilang protektahan ang energy nila. Ibig sabihin nito, hindi sila laging nagpapanggap na excited. Hindi sila namimilit ng usapan. Hindi sila nag-overshare para ma-validate. At hindi sila walang tigil na nagpapapansin. At nakakagulat man, madalas itong ini-interpret ng mga tao bilang confidence. Lalo na ngayon na halos lahat ay pilit na gustong maging mas entertaining, mas visible, mas impressive, at mas validated. Namumukod-tangi ang mga introvert dahil mukha silang emotionally self-contained. Parang hindi nila desperadong kailangan ng approval ng iba bawat segundo. At magnetic ang energy na yon. Dahil ang isang emotionally grounded na tao ay nagpapakalma rin sa iba. At honestly, maraming introvert ang hindi alam kung gaano ka-attractive socially ang quality na ito. Ang taong komportabling hindi isinisiksik ang sarili sa bawat usapan ay agad na iiba. Mas stable, mas authentic, at mas mapagkakatiwalaan. Samantalang ang iniisip lang naman ng introvert ay sana walang magpalaro ng mga icebreaker games. Pero perception is everything. At ang kalmadong pagiging selective ay madalas na nagiiwan ng mas malakas ng first impression kaysa sa sobrang maingay na enthusiasm. Dahil ang tunay na confidence ay hindi tignan niyo ako. Minsan ang confidence ay okay lang ako kahit hindi ako pansinin ng lahat. Number 5. Mas malalim ang mga one-on-one connections ng mga introvert. Nakakapagod para sa mga introvert ang mga group conversations. Masyadong maraming boses, masyadong maraming interruptions, masyadong maraming agawan ng atensyon. Pero ang one-on-one conversation, dyan nagiging delikado ang mga introvert. Dahil likas silang ginawa para sa depth. At ang depth o lalim ay lumilikha ng hindi malilimutang impression. Kapag komportable ang mga introvert sa isang tao, tumitigil sila sa social performance at nagsisimulang makipag-connect emotionally. At binabago nun ang lahat. Bigla silang nagiging nakakatawa, insightful, emotionally open, thoughtful, at sobrang attentive. At madalas umaalis sa mga tao sa usapang yon na iniisip, wow, hindi ko inaasahang ganito pala sila. Balakas ang epekto ng surprise na yon. Lalo na dahil ang paraan ng pakikinig ng mga introvert ay bihira na ngayon. Hindi fake listening, hindi yung naghihintay lang ng turn para magsalita na pakikinig, tunay na pakikinig. Yung klase ng pakikinig kung saan talagang inuunawa ng tao ang emosyon mo, tono mo, salita mo, at ibig mong sabihin. At sa mundong puno ng mga distractions, sobrang intimate sa pakiramdam ng ganong atensyon. Natatandaan nyo ng mga tao. Maraming mga introvert ang minamaliit kung gaano kalaki ang impact ng kakayahan nilang makinig. Dahil ang pagpaparamdam sa mga tao na naiintindihan sila ay mas lumilikha ng emotional bonds kaysa sa simpleng pagpapatawa o pag-e-entertain.
Kaya madalas hindi inaasahang nagiging favorite person ng iba ang mga introvert. Hindi dahil sila ang sentro ng atensyon, kundi dahil pinaparamdam nila sa mga tao na emotionally safe sila. At ang safety ay lumilikha ng attachment, lalo na romantically. Maaaring mabilis makakuha ng atensyon ang isang maingay na tao, pero ang mga introvert ay madalas na lumilikha ng emotional comfort na mas tumatagal. Dahil habang ang iba ay pilit nagpapa-impress, ang mga introvert naman ay sinusubukang umunawa. At natural na nagtitiwala ang mga tao sa mga taong tunay na gustong umunawa sa kanila. At number 6, master ng mga introvert ang calm presence effect. May kakaibang energy ang maraming introvert. At honestly, mahirap itong ipaliwanag kung hindi mo pa ito naranasan. Hindi ito maingay na confidence. Hindi ito fake alpha behavior. Hindi ito social media style charisma. Ito yung calm presence. At napakalakas ng calm presence, lalo na sa mga magulong environment. Karamihan ng tao ngayon ay emotionally noisy. Palaging may stimulation, palaging may reaction, palaging nagpapapansin, palaging may gustong patunayan. Ang mga introvert naman ay kadalasang nagdadala ng kabaliktaran, stillness, at agad napapansin ang stillness. Kapag may kalmadong introvert na pumasok sa isang maingay na kwarto, agad nagbabago ang emotional atmosphere. Maaring hindi maintindihan ng mga tao kung bakit nila napapansin yon, pero napapansin nila. Dahil bihira ang grounded energy. Ang taong hindi emotionally frantic ay ligtas sa pakiramdam kasama. Kaya madalas nagiging emotionally stable friend ang mga introvert, nagiging calming co-worker, nagiging comforting partner, o nagiging isang taong hindi inaasahang pinag-oopenan ng iba, kahit mga strangers. Palaging may nagkikwento ng personal na bagay sa mga introvert dahil lumilikha sila ng non-judgmental emotional space. At emotional muna ang first impression bago maging logical. Naaalala ng mga tao kung ano ang naramdaman nila sa presence mo, hindi lang kung ano ang sinabi mo. Ang kalmadong aura ng mga introvert ay maaaring subconsciously magparamdam sa iba ng pagiging relax, pakiramdam na pinapakinggan sila, at mas kaunting emotional pressure. At otomatikong lumilikha yon ng matinding impression. Kahit halos walang sinabi ang introvert. At honestly, maraming introvert ang hindi alam kung gaano kalakas ang influence ng energy nila. Iniisip nila, wala naman ako masyadong sinabi. Samantalang natatandaan sila ng lahat dahil kakaiba ang pakiramdam ng presence nila kumpara sa iba. Nagiiwan din ng mga emotional fingerprints ang tahimik na energy at minsan mas malalim pa yon. Kaya hindi socially weak ang mga tunay na introvert at siguradong hindi sila powerless pagdating sa mga first impressions. Sa katunayan, maraming introvert ang tahimik na kinokontrol kung paano sila tinitignan ng mga tao sa lahat ng oras. Sa pamamagitan ng katahimikan, observation, emotional restraint, calmness, malalim na pakikinig, selective openness, at authentic presence. Hindi dahil manipulative sila, kundi dahil natural na naiintindihan ng mga introvert ang isang mahalagang bagay. Palaging inilalantad ng mga tao ang tunay nilang sarili. At ang mga taong maingat magmasid ang kadalasang pinakamagaling umunawa ng mga social dynamics. Kaya madalas hindi agad naiintindihan ang mga introvert sa umpisa, pero sobrang naa-appreciate kalaunan. Dahil unti-unting lumalabas ang energy nila. At sa mundong addict sa instant attention, instant validation, at walang tigil na performance, bihira ang mabagal pero tunay na authenticity. At ang pakiramdam nito ay totoo. Kaya kung isa kang introvert na minsang nakaramdam ng pagiging invisible, awkwardness, pagiging underestimated, o pakiramdam na nahuhuli socially, tandaan mo ito. Ang mga tahimik na tao ang madalas mag-iwan ng pinakamalalim na impression. Hindi dahil pinipilit nila ang atensyon, kundi dahil genuine ang energy nila sa mundong puno ng mga pagpapanggap. At honestly, hindi madaling makalimutan ang ganong klase ng presence. Shoutout sa mga nanood ng mahusay bumasa ng tao
ang mga introvert. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Good evening po Sir AP at sa lahat ng nakikinig. Wow, another amazing episode. Bilang introvert nababasa namin ng tao sa pamamagitan ng masusing pagmamasid. Sa halip na manguna kami sa pagsasalita, mas pinipili naming manood o makinig at nagmamasid sa galaw ng katawan o sa tono ng boses kung anong uri siya ng tao. Marami pong salamat Sir AP at God bless us all." Sabi naman ni Edita Miyamoto, "Good evening po sa lahat. Tama, ganyan na ganyan ako." At ayon naman kay Renante Damgo, "Nice ang paliwanag nyo Sir AP. Thankful po ulit sa mga sinabi nyo ngayong gabi." At shoutout din kay Arkitakot, Gretchen Marie Kayanan, Pelikulang Pinoy, Emma Villanueva, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Pax Tumulak, Ramlat, Jola Short Video, Cathy, Glenn Adversario, Mario Alipit, Lone Survivor Diaz, at kay Joyce26. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.